Live mong napapakinggan Radyo Man, sa live Luzon, dito. Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV, Channel 309. Aris, bigapon kita diri. At sa WRMN, New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Thursday, December 11, 2025, may buntag Pilipinas. Ito po si Radyoman Aljo Bendijo. Radyoman Zander Kayabyab. At narito ng ulo ng mga mainit na palita pasaporte ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kinansilan ng DFA, Pangulong Bongbong Marcos. Inatasan ang mga embahada sa iba't ibang bansa para madakip ang dating mambabatas. Ang passport po ni Zaldico ay kanselado na. 8 opisyal ng DPWH na sangkot sa maanumalyang flood control project sa Davao Occidental sumuko bago pa mailabas ang warrant of arrest. Nasa kustodiya na ngayon ng NBI. Balagadyang itinanggi ang balasahan naman sa gabinete. Kontento po ang ating Pangulo sa lahat ng kanyang mga cabinet secretaries at habang nananatili sila dyan, nandiyan pa rin po ang tiwala ng ating Pangulo sa kanila. MRT3, LRT1 at LRT2 may 12 araw na libreng sakay simula Disyembre 14, samantala mall-wide sale ipagbabawal muna. Maximum suggested retail price sa pulang sibuyas itinaas sa 150 pesos epektibo ngayong araw. Tigil pasada ng grupong Manibela tinapos na. Paandar sa Pasko ng Baguio City Botanical Christmas Garden, pinailawan na. At sa balitang sports, ikalawang gold medal nasungkit ng Philippine Swimming Team sa 4x100 meter freestyle sa 33rd SEA Games sa Thailand. RMN Network News. Alas 7:03 sa Kabuntagon, mata na, bugtaw na, gising na. Detalye na ating mga balita, nakikipag-ugnayan ng DFA at ng PNP sa mga embahada ng ibang bansa para matukoy ang kinaroroonan ni dating Congressman Zaldico. Kasunod ito ng pagkansela ng pamahalaan sa pasaporte ni Ko na isa sa mga pangunahing suspect sa manumalyang flood control project. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na tuloy-tuloy ang paghahabol kay Ko at sa iba pang opisyal na sangkot sa isyu ng katiwalian. Ang passport po ni Zaldico ay kanselado na. Kaya in-instructionan ko na ang Department of Foreign Affairs, pati ang PNP, na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa at kung sakali man ay siya'y pupunta ron ay i-report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Si Ko ay naharap sa kasong graft at malversation dahil sa overprice at ghost sa flood control project sa iba't ibang probinsya. Uda nang kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na kinansela na nila ang pasaporte ni Ko alinsunod sa ibinabang resolusyon ng Sandigan Bayan. Alinsunod sa resolusyon na ibinaba ng Sandigan Bayan ngayong ikasampu ng Disyembre 2025 at sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang kagawaran ng ugnayan panlabas ay kinansela na ang pasaporte ng dating ako Bicol Party List Representative Elizalde Salcedo Co. Itong proseso ng pagkansela ay isinagawa ng kagawaran ngayong ikasampu ng Disyembre alas 5 ng hapon. Si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. RMN Network News. Sa kaugnay na balita, iginiit ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na hindi sapat ang pagkansela ng pasaporte ni dating Congressman Zaldico para masabing ginagawa ng Pangulo ang lahat para mapanagot ang mga sangkot sa anomalya sa flood control project. Ayon kay Tinio, dapat tutukan ng Malacanang ang pagpapauwi agad kay Ko para maharap ito
para maharap nito ang kanyang mga kaso. Dagdag pa niya, naiinip na ang publiko dahil hanggang ngayon wala pang opisyal na nahuhuli o nakukulong kaugnay ng mga katiwalian. Well, noong time sa amin, ang hinihingi ng publiko ay maibalik sa Pilipinas si former Congressman Zaldico. So, ang bola ay nasa kamay pa rin ng Malacanang ng executive branch. Kung paano, hindi naman sapat na i-cancel lang yung passport. Kung hindi, paano matitiyak na makababalik para ganap na mapangatawanan ni Congressman Zaldico yung mga nilabas niyang pahayag sa video. Importante yung mga pahayag niya. Yan po si House Deputy Minority Leader Congressman Antonio Tingyo sa panayam ng DZXL RMN Manila. RMN Network News. Ngayong kanselado na ang pasaporte ni dating ako Bicol Representative Zaldico, posibleng igiit ng gobyerno ng Pilipinas sa Interpol na magpalabas ng red notice laban sa dating mambabatas. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ng constitutional expert at dating IBP President na si Attorney Domingo Cayosa na ito ang pinakamabilis na paraan para mahuli si Ko at maibalik sa bansa. Bukod dito, kahit pa posibleng may Portuguese passport si Ko, maaari pa rin hilingin ng Pilipinas sa Portugal na i-extradite ito dahil sa bigat ng kasong kinakarap ng dating mambabatas. Ayon kay Cayosa, posibleng ipaalala ng pamahalaan na ang Portugal ay isang bansa na miyembro ng European Union na lumalaban sa korupsyon. Red notice, pinakamataas na notice, at miyembro man ng Interpol ang Portugal. At halos lahat ng bansa sa buong mundo, miyembro diyan kasama ang Pilipinas. So pwede ho silang mag-request ng arrest to Interpol. Ayun, dahil meron daw siyang passport na Portuguese, maaari ding magkipag-ugnayan ng ating Department of Foreign Affairs sa gobyerno ng Portuguese at hingin na i-surrender o kaya ipaubaya sa atin yung taong yan kasi Pilipino din naman siya at meron talaga siyang mabibigat na kaso dito sa Pilipinas. So that's another option. Ang pinakamadali din yung Interpol. Ang tinig ni constitutional expert na si Attorney Domingo Cayosa sa panayam ng DZXL RMN Manila. RMN Network News. Bukod kay Sara Diskaya, nasa kustudiya na rin ng NBI ang 8 opisyal ng DPWH na sangkot sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Kinasuhan ng Ombudsman ng graft at malversation si Diskaya at ang 8 opisyal matapos na matuklasan ng idineklarang tapos na pero walang aktwal na konstruksyon na proyekto sa Jose Abad Santos. Ayon sa NBI, nagsumiti na ang mga opisyal ng voluntary surrender letters at handang harapin ang kanilang mga kaso. Samantala, iginit naman ng kampo ng mga Diskaya na may hawak silang ebidensya na magpapatunay na natapos na ang proyekto sa Davao Occidental. Nakakalungkot kasi non-dateable base yan sa ghost projects sa Davao Occidental. Pero yung project na po yan, ma'am, tapos po yan kahit magpapunta kayo ng field reporter ninyo yan sa Barangay Colaman, Abad Santos, sa may Davao Occidental. Tapos po yan. May mga pictures po na ibinigay yung mga public respondents before coming from the DPWH of Davao Occidental. Kaya lang, hindi naman na-consider ng field investigator ng Ombudsman. Hindi nila kinonsider. Pero yung picture ng mga sinabit nila, tapos yung project. So wala pong ghost project. Nanindigan pa ang kampo ng mga Diskaya na wala silang dapat ibalik na pera o assets sa pamahalaan. Bilang abogado po, kaming mga legal counsel niya po, ina-advisean namin na talagang korte lang muna ang talagang magtatakda kung may restitution o wala, kung may civil liability o wala. Hindi ho ang executive department po ang magsasabing may restitution. Ngayon po, kung nag-restitute yung iba, nire-respeto ho namin yun. Ang tinig ni Attorney Cornelio Samaniego III, ang legal counsel ng mga Diskaya, sa ngayon nananatili sa kustudiya ng NBI si Diskaya matapos ang kanyang voluntaryong pagsuko. RMN Network News. Alas 7:10 ng umaga, Land Transportation Franchising and Regulatory Board itinanggi ang balitang may order para imbestigahan ng insurance company na may kaugnay naman sa mga Diskaya. Report mula kay Rajuman Lestor Aler. Lestor!
Kasamang Aljo, kasamang Zander, pinabulaanan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang balita hinggil sa insurance company na may kaugnayan umano sa mga diskaya. So, nang lumakas sa isang tabloid nitong December 9 kung saan may titulo itong LTFRB, pinaiimbestigahan ang insurance firm ng diskaya. Kung saan nakasaad sa balita na pinaiimbestigahan na ng ahensya ang naturang kumpanyang konektado sa mag-asawang diskaya na nasasangkot ngayon sa maanumalyang flood control projects. Ayon sa inilabas sa pahayag ng LTFRB, walang utos o instruction sa lahat ng opisina ng LTFRB sa pagsagawa ng investigasyon tungkol sa naturang kumpanya. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Lestoraler, Tatak, RMN. Network News. Sinampahan ng DENR ng kasong kriminal at administratibo ang developer ng Monterazas Project sa Cebu City. Ayon kay DENR ASEC Norlito Enran, naharap sa kasong paglabag sa Revised Forestry Code ang korporasyon ng Monterazas dahil sa malawakang pagpuputol ng puno. Una nang nakapagtala ang DENR ng serye ng mga paglabag kaugnay ng konstruksyon ng Monterazas at retention pond nito. Isa sa mga pinakamabigat na issue ang pagpuputol ng mahigit 700 puno noong 2022 kung saan 11 na lamang ang natira. Lumabag din ito sa environmental impact system at ang hindi pagkuha ng discharge permit na nakasaad naman sa Clean Water Act of 2004. Kulang din ang mga pasilidad ng proyekto para sa paghawak ng tubig ulan at retention pond at 15 karagdagang istruktura ay hindi umano sapat para maiwasan ang pagbaha. 10 rin sa 33 environmental compliance certificate ang nilabag ng Monterazas. Umani ng batikos ang Monterazas matapos ang pagbaha sa Cebu kasabay ng pananalasa ng bagyong Tino. RMN Network News. Panukalang batas para sa pantay-pantay na sahod ng mga manggagawang Pilipino sa buong bansa lusot na sa komite sa Kamara. Radyoman Grace Mariano sa report. Inaprubahan na ng House Committee on Labor and Employment ang pinagsama-samang mga panukalang batas para sa pantay-pantay na sahod ng mga manggagawang Pilipino sa buong bansa. Nakapaloob sa panukala ang pagtatag ng National Minimum Wage System na magsusulong ng pantay na oportunidad sa sweldo sa lahat ng rehiyon sa bansa. Iniutos ng panukala ang pagbuwag sa Regional Tripartite Wages and Productivity Boards na papalitan ng National Wages and Productivity Commission o NWPC. Ayon sa chairman ng komite na si Cavite 1st District Representative Ramon Jolo Revilla III, tugon ng panukala sa matagal ng panahong hindi patas na pagtrato sa mga manggagawa sa Pilipinas. Sabi ni Revilla, tutuparin ng panukala ang kanilang pinaglalaban na gawing magkakapareho ang sahod ng mga manggagawa sa bansa saan mang rehiyon sila nagtatrabaho. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN Network News. May pamaskong handog sa mga commuter ang DOTR. May 12 araw na libreng sakay sa MRT3, LRT1 at LRT2 simula December 14 hanggang sa December 25. Sa ilalim ng 12 Days of Christmas ng DOTR, may nakatakdang mga araw-araw na libreng sakay para sa iba't ibang mga sektor. December 14 para sa mga senior citizen, December 15 para sa mga estudyante, December 16 para sa mga OFW at kanilang pamilya, December 17 para sa mga teacher at mga health worker, December 18 sa mga PWD at mga lalaking pasahero, December 19 government employees, December 20 mga babaeng pasahero, December 21 para sa mga pamilya kahit ilan pa ang inyong miyembro. So parang pagka family day, libre po kayo buong pamilya. December 22 para naman sa mga solo parent at mga miyembro ng LGBT. December 23, private sector employees at mga kasambahay. December 24, uniformed personnel, mga veteran at kanilang pamilya. At sa December 25, libre po lahat ng mga commuter. RMN Network News. Nanawagan ng MMDA sa mga mall owner na huwag munang maglunsad ng mall-wide sale ay isa sa mga dahilan ng biglaang pagsikip ng trafiko sa Metro Manila. Ayon kay MMDA Chairman Robando Mar Artes Jr., kapag naka-sale, dagsa ang mga mamimili at nagsasabay-sabay ang pagpunta ng mga tao sa mall. Pero paglilinaw ng opisyal, hindi naman ipinagbabawal ang sale, pero mas mainam anya na per store o paunti-unti
para hindi sabay-sabay ang bugso ang bugso ng mga mamimili. Ganon din po, kinausap din po natin yung mga LGUs regarding mall-wise sale. Dapat po siguro ipagbawal din muna po dahil nagkataon po, pagkasara po ng mall, sabay-sabay po naglabasan na talaga naman pong naging dahilan ng sobrang bigat ng daloy ng traffic. Tapos nung nati-traffic na po, yung pong mga kababayan natin, yung iba nag-counterflow, hindi na po sumusunod sa enforcers. Dahil dyan, makikipagpulong ang MMDA sa mga lokal na pamahalaan, DPWH at mall operator para mas maayos na aksyon laban sa holiday traffic. Patuloy din ang clearing operations sa mabuhay lanes upang may dagdaanan ang mga motorista ngayong Pasko at bagong taon. Sa kaugnay pang balita, ang Philippine National Police ay magde-deploy naman ng mahigit 70,000 mga pulis para sa holiday season. Kasama natin mula Camp Crame, si Radyoman Marjo Domingo. Para matiyak ang ligtas at payapang Kapaskuhan, ay pinaigting ng Philippine National Police ang seguridad sa buong bansa sa ilalim ng Ligtas Paskuhan 2025, kung saan nasa mahigit 70,000 na mga polis, mahigit 6,000 auxiliary units at mahigit 24,000 assets ang i-deploy sa mga simbahan, pangunahing kalsada, terminals, malls, pasyalan at sa itinakdang fireworks zones lalo na sa December 24 at 31. Ayon kay Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., ang malaking deployment na ito ng kapulisan ay para masigurong ligtas ang publiko at mabilis na matugunan ng anumang insidente. Kaugnay ito ay magdadagdag din ng mga K9 units sa mga pantalan, mga explosive ordnance disposal teams para sa mga pampublikong lugar at mga medical units para sa posibleng firecracker-related injuries. Habang pinaiigting rin ng PNP ang monitoring sa mga holiday scams lalo na at magiging talamak ito ngayong holiday season. Muli namang nagpaalala ang PNP sa mga pinagbabawal na uri ng paputok dahil ito ay maaaring magdulot ng disgrasya. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak RMN. RMN Network News. Demand sa lechon ngayong Pasko sa Pangasinan patuloy sa pagtaas. Idol Matthew Pacheco, IFM Dagupan sa detalye. Tuwing may okasyon, hindi nawawala ang bida sa handaan, walang iba kundi ang lechon. At dahil ilang araw na ng bago ang Pasko, patuloy pa rin sa pagdasandiwa ng mga produktong lechon baboy sa lungsod ng Dagupan. Ayon kay Luis Tamayo, owner ng Babalicious Lechon, maraming orders ng lechon ang bumungad sa kanila ngayong buwan ng Disyembre. Nagmula nung December 1 hanggang sa araw na ngayon is mataas talaga ang demand lalo na sa lechon kasi maraming nag-ookasyon, lalo yung mga palapit ng mga Christmas parties sa mga company. Ang presyo naman, inaasahan na tataas sa 3 linggo ng buwan dahil na rin naman sa mas mataas na demanda. By second week, third week is inaasahan namin na tataas talaga ang demand ngayon. Ngayon sir, by first week saka second week sir, ang pinakamalit na namin na lechon is yung de leche, nag-re-range po siya ng 9,000. Tapos ngayong third week hanggang New Year, aasahan po natin na mas tataas pa po. Possible po maging 10,000 po yung starting price range na. Ang presyo mula 9,000 hanggang 19,000. Depende sa sukat ay posibleng madagdagan ng tig 1,000 mula Pasko hanggang New Year. Siniguro naman ni Tamayo na mas matatag ang supply ng baboy ngayong taon, gayon din ang kalidad ng kanilang produkto. Ngayong kabilaan ng handaan, tandaan na hindi kailangan ubusin ng lahat ng nasa hapagkainan. Paalala ng otoridad, ingatan ng kalusugan at kumain ng hindi maaapektuhan ng husto ang kalusugan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po, si Idol Matthew Pacheco. Tatak, RMN Network News. Susunod, 150 pesos maximum suggested retail price sa pulang sibuyas epektibo na ngayong araw. At 2 araw ng transport strike ng grupong Manibela tinapos na. RMN Network News. Mayong buntag Pilipinas, ito po si 2 foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections nangangampanya. Narito ng ulo ng mga mainit na balita. Ako si Xander Cayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea na 27% ng isdang kinakain natin. Alam mo ba na ayon sa National Mapping and Alam mo ba na ang dagat natin ay hindi lang basta tubig? Marami na tayong napag-uusapan tungkol sa West Philippine Sea. Pero bihira natin marinig mismo ang kahalagahan nito sa ating mga mangingisda. Yan ay karapatan natin yan bawat Pilipino. Kaya ayaw po naming mawala ang West Philippine Sea. Sana wag siyang mawala. Sana manatili siyang atin. Sana protektahan. Ang problema naman po, kaya yung China nambubuli. Hindi kami makapatuloy pag nabuhay. Paano? Andyan sila lahat eh. Huwag natin gamitan ng sandata o basta diplomasya na makuha natin mabawi natin yung lugar na yon. Kung mayroong exclusive economic zone ng West Philippine Sea, dapat exclusively for the Filipinos. Yan ay karapatan natin yan bawat Pilipino. Kahit saan mo man tignan yan, ay Pilipino pa rin ang nagmamayari ng West Philippine Sea. Dahil buhay talaga ang kapalit kapag nagkamali ka dahil sa unos na dumadating. Kaya napakahalaga sa amin yan, ang West Philippine Sea. Ako si Regino Renato M. Romero, taga-bayan ng Subic, lalawigan ng Zambales. Ako si Arnold Poslao Jr., galing sa Region 1. Ako si Casiano Jr. Mapano, galing sa Barangay Sisiman, Marabeles, Bataan. O si Leonido Moralde sa Zambales. Ako si Marichel Baraca, galing Bataan. Ako si Nina Sesuka, galing Barangay Sulamagi, Cabaldawela, Sur. Sa aming mga isda, ang dagat ay aming buhay. Hatid sa inyo ng RMN at US Embassy Manila's Fish Fry Program. RMN Network News. Ang liwanag ng pag-asa at ang kilig na hatid ng pagmamahal. Dahil ngayong Kapaskuhan, nasaan ka man sa mundo, dito sa RMN, kasama ka sa liwanag ng Paskong Pinoy. Sa bawat tawanan, musikahan at balitang pinagsaluhan, ramdam ang tuwa ng samahan. Tunay na ang Paskong may pusong Pinoy ay masaya't makulay. Mula sa amin, dito sa RMN. Maligayang Pasko, mga kasama. Mas masigla ang pagdiriwang dahil kasama ka sa liwanag ng Paskong Pinoy. RMN Network News. RMN Weather Report. Sa lagay ng panahon, magpapaulan ang shear line sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon ngayong araw. Mararanasan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora at Quezon. Makakaapekto naman ang amihan sa natitira pang bahagi ng Northern Luzon, kabilang ng Batanes, Apayao, Abra at Ilocos Norte. Localized thunderstorms naman ang magpapaulan sa Metro Manila at nalalabi pang bahagi ng bansa. RMN Network News. 7:24 ng umaga. Epektibo ngayong araw itinaas ng Agriculture Department ang maximum suggested retail price MSRP sa pulang sibuyas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mula sa 120 pesos na kada kilo ng pulang sibuyas ay tataas na ito ngayon sa 150 pesos per kilo. Dahil ito sa pagtaas ng landed cost na nasa 60 hanggang 80 pesos at ang paghina ng piso kontra dolyar. Nananatili naman sa 120 pesos ang MSRP sa puting sibuyas. Una nang inilagay ng DA sa 120 pesos ang MSRP sa pulat puting sibuyas noong Disyembre 1 pero tumaas ang presyo nito ngayon sa mga inaangkat ng bansa tulad ng China, Poland at India. Samantala sa kabila ng pagtaas, sinabi ni Laurel na bukas ang mga importer na ibaba ang selling price ng pulang sibuyas ngayong holiday season. Ikatlong araw ng transport strike ng grupong Manibela, tinapos na. Kasama natin sa balita si Radyo Manchil, Emprido Chill.
Radyoman Sander, Radyoman Aljo, magandang umaga. Hindi nangaarangkada pa ang dapat sana ikatlong araw ng tigil pasada ng grupong Manibela ngayong araw. Ito ang kinumpirma ng Naturang Transport Group sa DZXL RMN Manila. Ayon kay Manibela President Marval Buena, nagtagumpay sila sa pagkamit ng atensyon at pangako aksyon mula sa mga ahensya ng gobyerno. Simula kasi noong Martes, isinagawa rin ang sunod-sunod na dialogo sa LTO at DOTR at nangako ang mga opisyal na ilalabas ang jeepney plaka at driver's license ng mga apektadong operator. Maglalabas ng memorandum circular para sa extension ng provisional authority at pagpaparehistro ng mga sasakyan sa LTO. Imbestigahan pananagutin ng mga kawani ng LTO at LTFRB na tumatanggap ng payola ng bilang ng ang pagdependa ng provisional authority sa PNP at Ani Balbuena, dahil sa pakikiusap ng LTO, LTFRB at DOTR, pansamantala lang tinapos ang transport strike at kinansela ang kilos protesta ngayong araw. Kahapon po nagtapos yung aming usapan ni Chairman Bigor Mendoza ng LTFRB at Secretary Banoy Lopez ng DOTR. Opo na yung mga hinaing natin ay tutugunan itong mga susunod na araw. Dapat po ngayong araw nasa DOTR po ang protest center namin. Dahil nga po nakapag-usap kami ni Secretary Banoy Lopez na mag-schedule na lang kami ng dialogo. So yun naman po ang nangyari. Na mahirap naman po kung nag-usap na kami tapos ay nag-usap kami tapos hindi po kami makikinig. Baka naman po siyempre mas lalong gugulo. Sasabihin nagmamalaki kami. Patuloy naman nilang minamonitor kung matutupad ba ang ipinangako ng mga nabanggit na ahensya. Pinasalamatan din ng transport group si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa direkta niyang pagtutok sa hinaing ng grupo at sa patuloy na pagsubaybay sa publiko. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chil Emprido, sa Top RMN. Thank you, Chil Emprido. RMN Network News. Samantala, seguridad sa Asia Pacific Regional World Scout Jamboree sa Zambales nakalatag na. Kasama natin sa balita si Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan. Nakaanda na ang seguridad para sa nalalapit na 33rd Asia Pacific Regional World Jamboree na gaganapin sa 62 hectares ng Kainumayan Camp sa Barangay San Juan, Botolan, Zambales. Ito'y simula December 14 hanggang 22. Ayon kay Botolan Mayor Omar Ebdani, nakapwesto na ang mga kinakailangang personnel at kagamitan upang matiyak ang kaligtasan ng humigit kumulang 30,000 Boy Scouts na inaasahang dadalo rito. Sinabi naman ni Engineer Domingo Mariano, Provincial Consultant on Infrastructure, na all systems go na para sa campsite matapos ayusin ang pasilidad sa loob lamang ng mahigit 100 araw sa kabila ng 4 na malalakas na nagdaang bagyo. Kabilang sa inayos ang 5 kilometro kalsada, 5 tulay at mahigit 1,500 shower at comfort rooms sa 7 sub-campsite na lugar. Bukod sa seguridad, nakahanda na rin ang mga contingency measures laban sa posibleng kalamidad tulad ng bagyo. Tiniyak ng provincial government ng Zambales na handa kanilang mga protocols upang matiyak ang kaligtasan at tuloy-tuloy na pagsagawa ng World Scout Jamboree. Kasama mo sa Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral, Tatak, RMN. RMN Network News. Pinabula na ng Malacanang ang mga report na sunod nang sisibakin sa pwesto sina DepEd Secretary Sani Angara at DICT Secretary Henry Aguda. Ayon kay Yusek Claire Castro, sa kasalukuyan ay walang balasan sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Dumalupaan niya sa LEDAC meeting sa Malacanang nitong Martes sina Angara at Aguda. Matatandaang nadawit si Angara sa issue ng budget insertion ng senador pa siya na mariinamang nitong itinanggi. Habang wala rin daw kinalaman si Aguda sa sinasabi namang 6.5 bilyong pisong budget insertion sa DICT ngayon 2025. Kamakailan ilang cabinet members na nagbitiw dahil sa mga aligasyon ng korupsyon. Pero sa ngayon, kontentuan niyang Pangulo sa performance ng kanyang gabinete. Sa ngayon, nakikita po ng Pangulo na ang kanyang mga cabinet secretaries ay nagtatrabaho. Nakita naman natin, sunod-sunod ang kalamidad, sunod-sunod ang bagyo, pero nandiyan pa rin po at nakakatulong tayo sa ating mga kababayan. So, kontento po ang ating Pangulo sa lahat ng kanyang mga cabinet secretaries at habang nananatili sila dyan, nandiyan pa rin po ang tiwala ng ating Pangulo sa kanila. Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
Network News. Itinalaga na ng Kamara ang 12 kongresista na magiging miyembro ng Bicameral Conference Committee na tatalakay sa panukalang 2026 budget. Kabilang dito, sina House Appropriations Chair Mika Swansing, Albert Garcia, Kristen Singson Mihan, Jose Alvarez, Maria Carmen Zamora, Romeo Momo Sr., Rufus Rodriguez, Jordan Jesus Romualdo, Brian Yamsuan, Javier Miguel Benitez, Alan T. at House Minority Leader Marcelino Libanan. Nakatakda ang BICAM mula December 12 hanggang 14 para pagtugmain ang bersyon ng Senado o ang bersyon ng budget na ipinasa ng Kamara at ng Senado. Samantala, inaasahan naman ng Malacanang na maipapasa kay Pangulong Bongbong Marcos ang pinal na bersyon ng budget bago ang Pasko. Ayon kay Palace Press Officer Yussi Claire Castro, hindi na sinertipikahang urgent ang budget dahil malapit na itong matapos ng Kongreso. RMN Network News. Tinanggap bilang state witnesses sa kaso ng missing sa Bungero magkapatid na sina Julia at Elakim Patidongan. Sa resolusyon ng DOJ, pinawalang sala ang magkapatid sa mga kasong isinampa ng pamilya ng mga nawawalang sa Bungero. Kabilang dito reklamong serious illegal detention at multiple murder. Pero hindi paglilinaw na DOJ hindi palusot itong si Patidongan sa iwalay na kaso ng kidnapping at serious illegal detention na nakasampa sa RTC Manila. Uda nang nirekomenda ng DOJ na sampa ng kaso si Atong Ang at 25 iba pa na umano'y sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Malacanang tiniyak na walang special treatment kay Atong Ang at ang korte ang hahatol sa kaso. Kasama natin sa Malacanang si Radyoman Chanel Salazar. Pinauubayan na ng Malacanang sa korte ang pagdidesisyon sa kasong kidnapping with homicide na isinampa ng Department of Justice laban sa negosyanteng si Atong Ang, kaugnay ng mga nagwawalang sa Bungero. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakita na ng DOJ ang sapat na prima facie evidence para ituloy ang kaso. Pero malinaw anya na korte na ang magpapasya kung paano ito lilitisi. Tiniyak din ng palasyo sa pamilya ng mga biktima na walang special treatment kay Ang. Pantay-pantay anya ang lahat sa batas at walang sino man ang dapat na mailigtas kung may ebidensya. Giit ng Malacanang, naninindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang bawat kasong isinasampa ay dapat nakabatay sa matibay na ebidensya at hindi minamadali ang investigasyon para maiwasang mapasama ang mga inosente. On the part of the DOJ, meron po silang resolution mismo. Resolution nagpapakita ng prima facie evidence na merong reasonable certainty of conviction. So, nasa kamay na po ito ng korte. So, special treatment for the court? We cannot say that. We cannot speculate on that. Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN. At para sa RMN IFM Christmas sa Pinas, ngayong umaga, Baguio naman ang ating susugurin. Pasko sa Botanical Garden. Tara na damhin sa temang Florida Benedicta na ibig sabihin ay Where Blessings Bloom. Siguradong ang enjoyment ay kaboom. Stress ay maalis sa Christmas sa Pinas. Sa special report ni Idol J. Ancalis ng IFM Baguio. 3, 2, 1! Samot-saring mga ilaw, mga musika at mga naggagandahang bulaklak. Ito ang naging tampokal sa muling pagbubukas ng Botanical Garden dito sa Baguio City na may temang Florida Benedicta na may ibig sabihin na Where Blessings Bloom. Formal lang binuksan sa publiko ang Botanical Christmas Garden sa lungsod ng Baguio. Isa sa mga pinakasikat na pasyalan no tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Pagpasok pa lamang sa parke ay agad ka nang masisilaw sa mga kahanga-hangang kumukuti-kutita pa ng mga ilaw at sa mga makukulay na dekorasyon na tunay niyang nagpaparamdam ng diwa ng Pasko. Libre namang matutunghayan ang ganda ng parke ang mga residente ng Baguio City, La Trinidad, Itogon, Sablan, Tuba at Tublay Benguet at 100 pesos naman ang entrance fee para sa mga turista. Sinamantala naman ng lokal na residente na masaksihan ang pagbubukas ng Botanical Garden. Yes, I 100 recommend it. 100%.
because actually I'm as a local, I appreciate it, and I'm what is that Park Gore? It's a really beautiful and a lot of flowers. At ilan sa mga turista ang namangha naman sa mga pailaw, dekorasyon at musika unang araw pa lang ng pagbubukasan ng parke. Sobrang liwanag, napaka-lively ng lugar. Dami mong mapagpapasyalan, mapagpipilian, tsaka napaka-Instagrammable po. Ang Florida Benedicta Christmas Garden ay mapapasyalan hanggang March 7 sa susunod na taon. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio para sa IFM Christmas sa Pinas. Ito si Idol J.N. Calis, Tatak, RMN. RMN Network News. Mayong buntag Pilipinas, ito po si Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections, nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita. Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News. Sovereign rights ng Pilipinas sa West Alam mo Philippine Sea na 27% ng isdang kinakain Alam mo natin. ba na ayon sa National Mapping and Alam mo ba na ang dagat natin ay hindi lang basta tubig? Marami na tayong napag-usapan tungkol sa West Philippine Sea. Pero bihira natin marinig mismo ang kahalagahan nito sa ating mga mangingisda. Yan ay karapatan natin yan, bawat Pilipino. Kaya ayaw po naming mawala ang West Philippine Sea. Sana wag siyang mawala. Sana manatili siyang atin. Sana protektahan. Ang problema naman po, kaya yung China nambubuli. Hindi kami makapatuloy pag hanap buhay. Ay, paano? Andyan sila lahat eh. Huwag natin gamitan ng sandata o basta diplomasya na makuha natin yung, mabawi natin yung lugar na yon. Kung mayroong exclusive economic zone ng West Philippine Sea, dapat exclusively for the Filipinos. Yan ay karapatan natin yan, bawat Pilipino. Kahit saan mo man tignan yan, ay Pilipino pa rin na nagmamayari ng West Philippine Sea. Dahil buhay talaga ang kapalit kapag nagkamali ka dahil sa unos na dumadating. Kaya napakahalaga sa amin yan, ang West Philippine Sea. Ako si Regino Renato M. Romero, natiga bayan ng Subic, lalawigan ng Zambales. Ako si Arnolfo Silao Jr., galing sa Region 1. Ako si Casiano Junior Mapano, galing sa Barangay Sisiman, Marabeles, Bataan. O si Leonido Moralde sa taga Zambales. Ako si Marichel Baraca, galing Bataan. Ako si Nina Sesuka, galing Barangay Sulamagi, Cabalgawilang Sur. Sa aming mga isda, ang dagat ay aming buhay. Hatid sa inyo ng RMN at US Embassy Manila's Fish Fry Program. RMN Network News. RMN Balitang Sports. Nasungkit ng Philippine swimming team ang ikalawang gintong medalya para sa Pilipinas sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. Gumawa ng kasaysayan ng Olympian swimmer na sina Kyla Sanchez, Heather White, Chloe Isleta at Siandy Chua matapos makuha ang gintong medalya sa 4x100 meter freestyle relay. Ito'y kalawang gintong medalya para sa Pilipinas matapos ang gold medal ni Justin Kobe Macario sa Pomsey Men's Freestyle. Mag-uwi naman ng silver medal ang Pinoy swimmer na si Gian Christopher Santos sa Men's 200 meter individual medal. RMN Network News. 14 days na lang, Pasko na at sumayin niyo mga nangungunang mga balita. Ito po si Radyoman Aljo Bendijo. Radyoman Xander Kayabyab. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila, Mayong Buntag, Pilipinas. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide. For more than 70 years, Tatak RMN.
si Aljo Bendijo. Magbabalik ang RMN Network News sa alas 12 ng tanghali at sa alas 5:30 ng hapon. Oras 7:42 ng umaga. That time check was brought to you by PCSO. PCSO, hindi